Last week, sino po ang nakaalala ng ating topic? Sino po ang narito last week? Amen. We talk about unity. At isang flashback lang to, recall. At isa sa mga kasama at kabahagi ng unity is agreement, pagkakasunduan. Wala pong unity pag hindi nagkakasundo. Agree. Disunity ang labas pag merong disagreement. And after ng agreement, mga kapatid, kapag nagkasundo na po, ang sunod na tanong dyan is, how well do you carry that agreement? Kung tayo po'y nagkasundo, how well na matutupad mo yung kasunduan? Di ba? Kasi madali, unity, united na tayo. Okay, kasundo na tayo. Ang next question is, magagawa mo ba at magagampanan mo ba loyally, faithfully, and consistently kung ano bang kasunduan ang napag-usapan? Amen. Merong isang bagay na nagde-deteriorate sa isang pananambahan, mga kapatid, kung bakit ang isang church ay nagdeteriorate. Ito yung tinatawag nating complacency. Everybody say complacency. Sa Tagalog ay pakampante. Okay? And it becomes a sin kapag ang pagiging complacent ay nagpuput sa atin sa pag-disrespect sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kapag hindi na tayo nagiging faithful sa nais ng ating Panginoon dahil tayo po ay nagiging kampante. It is one thing, isa sa mga bagay na nag-deteriorate sa isang pananambahan. Yung pagiging kampante. You know, everyone know the story about the hare and the tortoise? Yeah. Alam niyo yung kwento na yan? Yung fable kung saan merong isang kuneho at isang pagong na nag-usap sila na magkaroon ng kompetensya, paunahan makapunta sa finish line. Pumayag yung pagong. Ang finish line doon banda, 3 kilometro ang layo, mga kapatid. At ang kanilang usapan ay kung sino ang unang makakarating doon sa finish line. So, alam natin ng kwento, sabi nung kuneho siguro sa isip-isip niya, naku, napakadali ng race na to. Alam ko na napakabagal ng pagong. At ako ay mabilis. Saglit lang to sa akin. Sisiw. Sisiw. Yung kuneho, sabi niya, sisiw. Hindi niya sinabing, kuneho. Dapat sisiw. At nung sila po ay nagsimula na, mga kapatid, mabilis lang siya. Ang bilis. At nung napansin niya, napakabagal ng aking kalaban. Mahina, weak. Siguro pwede muna akong magpahinga-pahinga muna dito. At kahit magpahinga ako dito, matagal pa rin naman niya ako maabutan. At alam natin, mga kapatid, na nakatulog yung kuneho. At yung pagong, kahit gaano kabagal, ay consistent. Consistent siya, mga kapatid. Kahit gaano kabagal, ang kanyang hinahakbang. Hindi siya nagmamadali. Then, unti-unti lang, sabi siguro nung pagong, ano yung ginagawa ng kuneho dito? Lagpasan ko na nga to. Lagpasan niya at pagkagising ng kuneho, mga kapatid, doon na sa finish line, yung pagong, at kahit anong habol niya, mga kapatid, hindi niya na maabutan kasi nakaakbang na. Finish line. At nanalo si Pagong. Ang sabi niya, Pagong. Alright. Champion siya, mga kapatid. Nakita natin kung paano naging complacent yung kuneho. At nakita rin natin kung paano naging consistent yung Pagong. Kahit gaano siya kabagal. And sometimes we raise our spiritual maturity
that if I do this, I do that, at nirarush natin yung ating paglago, mga kapatid, hindi natin na-realize ay yung pag-rush natin ang siyang nagpuput sa atin minsan para tayo po'y maging complacent. Okay, marami na ako nagawa, hindi kailangan eh. Importante lang ay consistent at faithful tayo sa ating ginagawa. No matter how slow, no matter how, parang napakasimple, basta consistent at faithful tayo, mga kapatid. Tayo po ay makakarating doon. Marami kasi, okay, agree tayo, mga kapatid, lagi tayong maaga. Okay, lagi siyang maaga, talagang sobrang init, mga kapatid. Nirarush niya. Hanggang sa napagod. Kung gaano ka ka-effective nung una, sa simula, ganun ka rin kawala nung nawala na rin. Nag-get your point? Yes, Pastor. And sometimes we become too familiar with what we are doing. Masyado na tayo nagiging complacent. At ito minsan yung nagiging point kung saan tayo po yung nagiging tamad na. Kasi nasanay ka na eh. Parang sa workplace, mga kapatid, kapag ang isang bagay na iyong ginagawa na paulit-ulit, nagiging familiar ka na at nagiging habit mo na yon, at yung isipan ay hindi na nag-iisip. Kasi nagiging na siya, muscle memory na siya. Diretso ka na at nagiging kampante ka na sa iyong ginagawa dahil master mo na nga yun, at yun yung nagiging risk para maput ka into danger. You know why? Kasi kampante ka na, nakakalimutan mo na yung mga risk na kaloob sa mga bagay na ginagawa mo. Nakalimutan mo na pala na pwede kang matalisod dun sa isang daanan na kampante kang daanan dahil nga memorize mo na siya. And then all of a sudden, bigla kang natisod doon. And yun yung nagiging dahilan kasi nga, your mind drifts away from sa mga bagay na kailangan maging aware ka. Kasi nga, naging autopilot na yung iyong kilos. Same thing with our paglilingkod, mga kapatid. Sometimes we became too complacent. Naging kampante na tayo. Marami naman ako na church. Siguro one time pwede ako mabsent. Okay pa kayo, mga kapatid? Okay lang? Siguro lagi naman ako uma-attend. At pwede muna ako magpahinga. Wala naman ako sinasabing hindi masamang magpahinga. Pero kapag tayo po ay nagiging kampante sa pananambahan, parang nagiging relax tayo eh. Kaya siguro minsan may time ang Panginoon na naglalagay siya ng mga trials sa atin at ng mga bagay na pwedeng makapagpukaw sa atin para hindi tayo makalimot sa Kanya kung bakit natin ito ginagawa. Yung mga times na, sino dito nakasubok na, siguro madalas to sa atin eh. Gusto mo na mag-church, magsisimba ka, mga kapatid, kampante ka, masaya ang buhay, mga kapatid. Then all of a sudden, something happens. Bago ka pa man pumunta sa pananambahan. May time na mawala yung medyas mo. Ganap ka ng medyas, biglang, saan na ba yung medyas ko? Yung mga tipong ganyan, mga kapatid, may biglang mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin na-expect. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi naman laging smooth no? Hindi laging smooth ang ating paglilingkod. And there are times na kapag ganun-ganon, parang doon tayo mas nakalala sa Panginoon. Kasi pag we are too complacent at masyadong kampante ang buhay, mga kapatid, masyadong maayos, feeling natin, okay naman pala ang sitwasyon ko. And we forget our devotion. We forget our prayer life. We forget our Bible reading. We think we are spiritual. And the reason why we pray, the reason why we read our Bibles, the reason na bakit tayo nagde-devotion is because we are not that spiritual. Yes, amen. Hindi pa tayo ganun. Amen? And if we are complacent, we forget who is in charge. Because we have enough. Nakalimutan natin na ang church ay si Lord. And sometimes, gusto natin tayo yung manguna kasi nga, mampante ako kasi nga, maayos ang sitwasyon, ginawa ko ito lahat. Nakalimutan natin, in charge si Lord, and anything na kanyang gugustuhin ay pwede mangyari. Amen? Now,
Um, the Bible always reminds us to be faithful. Napakaraming verses. Hindi ko na kailangan isa-isahin. Napakarami. To be faithful and to be consistent. Everybody say consistent. Meron namang mga tao na consistent sa pagiging inconsistent. Alam mong consistent siya sa pagiging inconsistent. Consistent absent. Okay. Consistent na late. At least consistent siya. Sa pagiging inconsistent niya. Hindi ganun ang point na gusto nating dalhin, mga kapatid. Gusto nating maging faithful and consistent para sa Panginoon. Galatians 6:9, binasa natin, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang pagiging consistent ay hindi kailangan na sobrang init malagi. Ang kailangan lang ay disiplina. Na kahit unti-unti. Sino dito nagde-desire na sila po ay maging soul winner? Yung gusto ko, Lord, na meron akong ma-win na soul. Gusto ko, Panginoon, na meron akong maakay. Sino dito? Gusto ko makita kamay. Parang ayaw nyo maging soul winner. Ay, gusto ko may ma-reach out na soul, may maabot na kaluluwa. And we desire that, right? And sometimes we rush into those things. Hindi naman masama, mga kapatid, na gusto kong mag-mature agad. Sobrang init mo, one time, may nakausap ka na tao na nadismaya ka dahil ayaw makinig sa'yo. At ayun pa yung naging dahilan para ikaw yung matisod. Naget niyo yung point? Kasi minadali mo eh. Hindi pala pwedeng madaliin lahat. Hindi mo pwedeng i-rush. Dahil kapag nirarush natin ang mga bagay-bagay, napupunta tayo sa danger. Maraming na-aksidente dahil nagmadali. Marami ang natumba dahil pinilit. Marami ang nadisgrasya dahil mabilis. Ang bilis ni brother talaga. Gusto kami agad. Pinilit ni brother. Anong resulta? Disgrasya. Amen? Sino dito ang hindi nagmamadali? Pastor, ikaw, nagmamadali ka ba? Hindi naman. Sakto lang. I'm not in a hurry because I know God is in control. Amen? Amen? Therefore, my beloved brethren, 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kahit gaano kasimple, mga kapatid, basta consistent tayo. May mga bagay na pwede natin ikatisod. May mga bagay na para bagang ayaw mo munang pumunta sa church. Kasi papagod ka na, mga kapatid. At pag pumunta ka sa church, baka makita mo lang yung kinakatisuran mo. Na alam niyo yung kwento ng sabi niya, ginigising siya ng nanay niya. Nak, bangon na, gising na. Punta na tayo sa church. Ma'am, ayaw ko pumunta sa church. Ayaw ko talaga. Bakit? Kasi unang-una, ayaw ko sa kanila. Pangalawa, ayaw din nila sa akin. Ayaw ko pumunta sa church. Daming ayaw sa akin. Sabi ng nanay niya, bigyan kitang dalawang rason kung bakit kailangan mong pumunta sa church. Ano yun, Nay? Unang-una, 50 years old ka na. Pangalawa, ikaw yung pastor. Kailangan mong pumunta sa church. Mga time talaga, mga kapatid, ayaw mo magsimba, no? Pero kailangan eh. Now, everything we do ay hindi para makita ng tao. Ginagawa natin to para sa Panginoon. We go to church because we serve God. Hallelujah. Tayo po pupunta sa church dahil pinaglilingkuran natin ang Panginoon at kilala natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Hindi tayo pumunta para makita ni brother or ni sister
Or sino man, mga kapatid, ng elder, or ng mga leaders? No. Kasi kapag doon lang tayo, mga kapatid, pwede tayo matisod. Right. At di tayo nakatingin sa ating Panginoon. Hindi tayo magiging consistent. Hallelujah. Luke 16:13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise other. Ye cannot serve God and mammon. Kapag tayo po'y naglingkod sa Panginoon, talagang kailangan natin pumili. Sino ang iyong paglilingkuran? Ang Panginoon ba? O ang kayamanan? 2 Timothy 2:2, and the things that you has heard of me among many witnesses, the same commit. Everybody say, commit. Commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kapag tayo po'y naglingkod sa Panginoon, ay laging merong commitment. Kapag ikaw po'y nag-commit sa Panginoon, ito po'y commitment mo kay Lord at hindi sa tao. At kapag tayo po'y nag-commit, inaantay po yan ng Panginoon. Kapag tayo nag-commit, sino din nag-commit? Lord, gusto ko makompleto yung Sunday. Every Sunday, mag-church ako. Lord, commitment ko sa iyo, gantong oras magpipray ako. Gantong oras magbabasa ako ng Bible. Hanapin kita. And once we make a commitment, the Lord is waiting for us. Tapos nagtataka tayo, ba't kaya hindi ako lumalago? Tataka kami minsan, ba't kaya hindi ako lumalago? Yung pala, hindi natin natutupad yung ating commitment sa ating Panginoon. Once we make commitment, be sure to carry that out. Kasi hindi naman natin ito ginagawa para sa tao. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. I therefore, the priest of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. We walk worthy. Kamusta po yung ating paglalakad? Ephesians 4:11. Beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Napakasimple lang naman ang nais ng Panginoon na manatili tayong tapat. What if sa parable ng Panginoon sa Matthew 24, ang sabi doon, he that endures until the end shall be saved. Pag sinabi mong endure, mga kapatid, it is persistence, consistency. Nakapaloob dito, pag sinabi mong endure, is you continue, or it is the ability to go on, even if you are tired or under trial. Yung abilidad na magpatuloy kahit anong sitwasyon. Ayun ang hinahanap ng Panginoon. Yung katapatan. Sabi ni Lord, pag ako'y umuwi, pag ako'y bumalik, ano ang kanyang hinahanap? Can I found faith? Yung tapat. Sabi sa parable, Matthew 24, hindi agad darating si Lord. So ang gagawin ko, papaluin ko muna yung aking kasama. Awayin ko muna siya. Kasi hindi pa naman darating ang ating Panginoon. Sa makatuwid, naging complacent siya or naging pakampante siya na pwede niya nang gawin lahat. You know, kapag kampante tayo lagi sa ating paglilingkod, mga kapatid, di talaga tayo lalago. Kapag iniisi-isihan lang natin na pwede naman siguro to, pwede ko naman siguro gawin to. Absent mo na ako this time. Wala namang mawawala sa akin. Let us consider that this is our commitment to God. Amen? Amen. So, hindi niya alam, bumalik bigla yung master niya, bumalik ang Panginoon, at natagpuan siyang hindi tapat na naglilingkod. Ayaw nating mangyari yun, mga kapatid. Ayaw natin na maabutan tayo ng Panginoon na hindi naglilingkod sa Kanya ng tapat. Hindi kailangan na sobrang mabilis. Basta consistent lang. Daan-daan lang, okay na yun. Kung hindi mo kayang tumakbo, pwede kang maglakad. Hindi mo kayang maglakad, at gumagapang ka, mga kapatid. Basta tuloy-tuloy lang. May time mapapagod ka, mga kapatid. Time mapapagod tayo, pero go on. And yes, there are trials that coming our way.
Pero ito ang encouragement ko mga kapatid. Kapag may mga dumating na pagsubok, hindi ito dahilan para tayo po'y huminto. Kapag may nang-away sa'yo, may hindi ka kasunduan mga kapatid, hindi yung dahilan para tumalikod. Kundi yun pa yung dahilan para mas lalo tayong maging tapat sa Kanya. Faithful means to remain loyal and steadfast. James 1:4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire, wanting nothing. Proverbs 28:20, there is blessing in being steadfast. Sabi diyan, a faithful man shall abound with blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Yung faithful daw, matapat, patuloy lang. Patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. No matter what happens, yung mga nangyari sa kanyang buhay, shall abound with blessing. May pagpapala. May pagpapala, mga kapatid. Pero yung nagmamadali, yumaman. Alam ko, gusto nating lahat yumaman. Wala siguro dito na nag-iisip na hindi yumaman. Gusto yan, yumaman. Ang dahilan pa, gusto ko yumaman. Kasi pag mayaman ako yung magiging channel of blessing para sa ibang tao. Nice. Pwede naman, mga kapatid. Okay yun. Ako yung magiging dahilan para pagpalain yung ibang tao. Praise God. Well, pero sa kanyang kakamadali, gusto niyang yumaman, mga kapatid. Nagnakaw siya. Nang hold up, mga kapatid. Instant. O kaya, tumaya sa loto, mga kapatid. Biglang yumaman. May nakita ako biglang yaman, mga kapatid. Alam niyo yung result? Biglang hirap din. So, hindi pa ready. Pero kita niyo yung consistent na galing siya sa kahirapan pero consistent siya, yumaman, mga kapatid. Pinagpala ng Panginoon yung kanyang mga ginagawa. Dahan-dahan lang. Sabi nga ng inchik, di ba? Kahit piso, basta may kita. Kahit unti, basta tuloy-tuloy lang. Pinagpapala ng ating Panginoon. Now, yung blessing ay galing kay Lord yan eh. Kahit anong effort natin, kahit anong gawin natin, kapag hindi sa Panginoon, hindi talaga pagpapalain niya. So, kailangan talaga galing sa Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon, mga kapatid. Consistent. Praise God. Kaya ito, sinasabi ko, yung mga consistent giver. Consistent, hindi kailangan na sobrang laki na iyong ibigay para sa Panginoon. Pero faithful ka, ang ikapo at ang offering, it's not about, hindi ito about sa amount eh. Alam niyo kung anong tinuturo nito? Katapatan. How faithful you are and how consistent you are. Kapag merong dumating na pagpapala, tapat ka ba sa ating Panginoon? Ayun ang tinuturo niya, number 1. Faithful. Daan-daan lang at, tingnan nyo, pinagpala, mga kapatid. Faithful man shall abound in blessings, but he that haste to be rich shall not be innocent. Praise God. Some things to keep in mind. We're not doing this for man, but we're doing this for God. Right. Amen. And number 2, if we have goal in our mind, kung bakit natin ito ginagawa, if we focus our mind on Jesus, kapag ang ating focus ay nasa Kanya, kapag yun ang ating goal, pag meron tayong goal, mga kapatid, any trials and any kind of temptation will not stop you from serving the Lord. Oh, yes. That's right. Kapag yun ang iyong focus. Pero ang focus mo para lang makita ng tao. Okay, trials doesn't come. Ang mga pagsubok, hindi lang pala dumarating kapag suffering. Kasi inisip nila, nasa pagsubok ako dahil naghihirap ako. Ang daming problemang dumarating. But also, trials come during time of prosperity. Kapag merong blessing. Minsan sinusubok din tayo dyan. Kapag pinagpala ka, maayos lahat ang sitwasyon ng iyong at nagiging kampante ka,
Yung time na minsan yung blessing nagiging curse eh. Pinagpala ka ng magandang gadget, mga kapatid. Magandang cellphone. Niregaluhan ka ng iPhone 15 Pro Max. Fully paid. At dahil masyado ka naging complacent, mga kapatid, yes, binibless ako ng Panginoon. Nawala na yung prayer life. Nawala na yung devotion life. Dahil sa cellphone. Hindi natin hayaan, mga kapatid, na yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin ang mag-agaw din ng ating focus sa Kanya. Those blessings ay baliwala kung hindi lang din binigay ng ating Panginoon. Amen? Amen? At, hallelujah, kailangan natin maging consistent and maging faithful. You know why? Number 3, because God is not yet finished. Hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa siyang ginagawa sa atin. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, na daig ng persistency, ang talent, ang skills, ang ability, ang ating mga kakayanan, daig ng persistency. Kasi maraming talentado at maraming magagaling na nag-quit dahil ayaw na nila at hindi nagpatuloy. Pero yung persistent, kahit hindi ganun kagaling, hindi okay lang, normal lang siya, mga kapatid, pero tuloy-tuloy. Parang yung koneho, mga kapatid, sobrang galing niya, hindi siya nalalo. Pero yung pagong napaka-consistent at napaka-persistent, hallelujah, sa kanyang ginagawa, mga kapatid, yun yung nakatapos. And they that endure until the end, the same shall be saved. So hindi natin kailangan mag-compare yung ating sarili sa, ay, mas magaling siya, ay, mas talented siya, ay, mas anointed ito, ay, mas marami siyang magagawa. No, we cannot. Kasi marami na ako nakita ng mga tao na ginagamit ng Panginoon. Magaling magsalita, magaling sa music, magaling sa lahat, pero nag-fail. Kasi nawala ang kanilang consistency sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawala yung kanilang focus, mga kapatid. Ay, magaling naman ako, ay, marami naman akong talent, ay, marami yung kayang gawin. And he became complacent, nag-fail, ni-rush. Ang resulta, disgrace. Amen. God is not yet finished with us. Hindi natin kailangan magmayabang. One thing na pwede nating sabihin is hindi natin pwede pagmayabang yung ating mga abilidad. Kaya nga, ang requirement ni Panginoon is faithfulness lang talaga eh. Hindi niya binase, one time mag-usap kayo, Brother Julius, hindi niya binase sa kaya nating gawin. Hindi niya binase sa ating works. Diba, ang kaligtasan is not about works eh. It's not about kung gaano kadami ang iyong nagawa, o gaano kalaki, o gaano, di ba? Ang sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Hindi dahil sa laki ng iyong ministry, or sa dami ng iyong na-accomplish, or sa dami ng souls na iyong nadala. It's not about that. It's about our faithfulness to Him. At yung pagiging faithfulness natin, ay yung nagre-result sa mga bagay na nagagawa natin para sa Kanya. Amen? Are you with me, mga kapatid? Yes. Revelations chapter 3. Ayan yung magtatapos na ako. Revelation chapter 3, verse 10. Ito, isa sa mga magandang pangako ng Panginoon. Because thou hast kept the word of my patience. Dahil tinago mo, naging pasensyoso ka, naging faithful ka sa akin, naging tapat ka sa akin. I also will keep thee from hour of temptation, which shall come upon all the world to try them out that dwell upon the earth. Ayaw nyo makasubok ng temptation. Ito pala pangako ng Panginoon. Manatili tayong tapat. At yung prayer, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins and lead us not into temptation. Yes, dumarating yung temptation, pero Lord, wag niyo po kaming dalhin doon. Lead us not. Ang taba kasi ng temptation, talagang lumalapit eh. Sabi nila, Pakso, layuan mo ako.
Tukso, awit yun, di ba? Tukso, layuan mo ako. Parang mali, no? Kasi trabaho ng tukso, ang lumapit. Ang sabi ng Bible, flee. Hindi fight. Flee. Tukso yan, kaya ko yan. Pero ang sabi ng Bible is to fight, as to flee. Ibig sabihin, lumayo. As much as possible, tayo ang lalayo. And if we are faithful, mga kapatid, ilalayo tayo ng Panginoon sa anumang klase ng tukso. If we are faithful to His Word, tayo po'y tapat. Salamat sa Diyos, may mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Alam niyo yung mga tapat, hindi kailangan na sobrang dami. Alam niyo yung mga faithful remnant lang yan eh. Pero may tira-tira lang. Unti lang, hindi marami. Sa Bible, may kita natin na yung mga tapat ay hindi sa majority. But they still remain faithful, no matter what. Matagpuan tayo ni Lord na tapat, mga kapatid. Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hindi sinabing, but he that has big ministries. But he that has been maraming nagawa or malaki ang kanyang na-accomplish. Hindi yun eh. Ang sabi lang, endure. Until the end, the same shall be saved. Our faithfulness will save us. Work out your own salvation with fear and trembling. Paano kaya kung dumating si Lord last week? Sino kaya maligtas sa atin? Paano kaya pag dumating si Lord mamaya? Parang cliche na no? And what if kinuha ng Panginoon yung ating buhay? Ayun yun eh. Matagpuan niya kaya tayong faithful sa Kanya. Sabi ko sa inyo mga kapatid, this is just a simple reminder of being faithful sa ating Panginoon. At faithfulness is one of the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, temperance. Against such, there is no law. Gusto lang ng Panginoon na tayo po'y manatiling tapat. Gaano ba kahirap gawin yung pagiging matapat? Kaya dyan tayo sinusubok ng kaaway. Sa mga simpleng maliliit na bagay kung gaano ka magiging tapat. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. To be faithful and to carry on what we have agreed. Every time we make a commitment with God, kapag tayo po ilalapit sa altar, magkakumit tayo sa Panginoon, magkakaroon ng agreement, mga kapatid, magkakaroon ng unity. After nung titingnan ng Panginoon yung gaano tayo magiging faithful sa ating mga salita. Kasi si Lord faithful eh. Faithful ang ating Panginoon. Ang question is, gaano tayo ka-faithful sa Kanya? His mercy is new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Hindi po nagkukulang ating Panginoon. And bagamat meron tayong nagagawa, mga pagkukulang at pagkakamali, mga kapatid, God still remain faithful. Wow! Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Can we all stand today?